Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Isa sa mga bagay na nagiging pagtatalo sa ating pagkatao o struggle, mas madali nating maintindihan yung struggle. Struggle sa atin simula pa nung tayo ay pagkabata, ay ang ating pagtatalo sa ating damdamin at ating kaisipan. Hindi ibig sabihin masama yung ating nararamdaman, damdamin, pero hindi lang damdamin. Hindi lang yung ating nararamdaman. Ito ang ating buong kamalayan. Pag sinabing kamalayan, awareness, mga nakikita, nadidinig, nalalasahan, nararamdaman. At kadalasan, dito tayo nagsisimulang magkaroon ng pagtatalo sa isip natin. Pagbata tayo, hindi natin mapigilan, paggalit tayo, napapaaway tayo. At kadalasan nadadala natin yung paglaki. Kahit na minsan simpleng tuksuhan lang. Pero merong dalawang mukha yung ating awareness sa ating pagkatao, o ang ating kamalayan. Maaring may mga bagay na hindi maganda yung nararamdaman natin, o kaya yung kabilang muka masyadong maganda o masaya. It's either malungkot, masaya, o kaya masama o mabuti. Isang halimbawa, kapag ang tao ay in love, kadalasan tayo ay nadadala ng ating damdamin. Kaya nga ang tawag natin, bugso ng damdamin. Lalo na sa mga kabataan ngayon. Hindi man nagkumpisal, merong nagkwento sa akin na isang bata sa center. Sabi niya, Father, 12 taong gulang. Lalaki. Sabi niya, Father, dahil sa pag-ibig, dahil sa love, sabi niya, iniwan ko yung trabaho ko, dahil nagtatrabaho na siya, iniwan ko yung pag-aaral ko, iniwan ko yung mga magulang ko, itinanang ko yung girlfriend ko. 14 pala siya, yung girlfriend niya 12 years old. Itinanang ko yung girlfriend ko. At may nangyari sa amin. Sabi ko, bakit mo ginawa yun? Kasi gusto ko siyang palaging makasama. Bakit? Kasi mahal ko siya. Sabi ko, bakit hindi mo naisip na, sabi ko, una, gusto ka ba ng mga magulang ng babae para sa anak nila? Sang-ayon ba yung mga magulang ng girlfriend mo para sa'yo na ikaw ang makatuluyan at mapangasawa? Sabi, hindi, Father. Sabi niya, pagdadalaw nga ako, palagi nakahanda na yung itak ng tatay. Sabi ko, talaga naman kasi kahit ako ang tatay, talagang maghahanda ako ng itak, 12 lang yung anak ko. Tapos, may plano ka pang, tinuloy mo pa yung pagtatana ninyo. Hindi mo naisip na anong kakainin nyo. Kung magsusolo kayo, kung magsasarili kayo, kung tatayo kayo sa sarili nyong paa, saan kayo titira? Sige, pwede kayong tumira sa mga kaibigan nyo. Ilang araw lang yan. Anong kakainin nyo? Pag nanganak, pag nabuntis, anong gagawin mo? Wala ka ng trabaho. Sabi, oo nga, Father eh. Ngayon ko lang naisip yan eh. O ngayon, sabi ko, nagalit yung magulang. Inireklamo ka, inihabla ka. Sabi ko, 2 kaso mo. Kidnapping tsaka rape. Kaya sabi ko, mag-isip tayo. Kadalasan nadadala kahit sa galit. Di ba kaya nga
pag nagpadala tayo sa silakbo ng ating nararamdaman at nagalit tayo at may nagawa tayong hindi maganda o may nasabi tayong hindi maganda, ang tawag natin, nagdilim ang pag-iisip ko. Di ba? Nagdilim yung paningin ko. Kaya nga, kadalasan, kung titingnan natin yung away ng mga magulang at mga anak, bakit nagre-rebelde yung anak? Kasi minsan, dahil sa bugso ng damdamin niya, may nasasabi siyang hindi maganda. Ganon din naman yung mga magulang. Minsan dahil sa sobrang marahil pag-aalala, galit, inis, meron tayong nasasabi bilang magulang na hindi gusto rin ng ating anak. Kaya, dapat pag-isipan natin. Dapat maunawaan natin na yung puso natin may sariling isip at nadidiktahan yung isip din natin. Pero sa kabilang banda, pwede nating turuan ang ating kamalayan. Pwede natin siyang i-train. Yung ating awareness dahil may mga nanay na alam na niya pag umiyak ang isang sanggol, alam niya kung ano yung kailangan ng sanggol. May mga nanay na ganon. Hindi natin pwedeng ikaila yun. Na minsan kahit nagluluto yung nanay, pag umiyak yung baby, at halimbawa may yaya, sasabihin niya sa yaya, palitan mo yung diaper. Basa na yung diaper niya, puno na yung diaper niyan. Alam niya. O kaya, timplahan mo ng dede, gutom yan. Kaya minsan tatanungin natin, iba ba yung iyak pag gutom? Nung baby? O iba yung iyak pag puno na yung diaper? Hindi naman eh. Dahil sinanay nung ina yung sarili niya, sinanay niya ang kanyang kamalayan, na pag ganito yung iyak ng anak niya, alam niya kung ano yung kailangan. So bakit natin pinag-uusapan to? Dahil tayo bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, nawala ang ating kamalayan sa pagiging sagrado, banal. Nawala rin yung ating kamalayan sa kasalanan. Minsan hindi na natin alam, hindi natin alam. Alam natin, pero wala tayong ginagawa pag meron tayong nakikitang may nagkakasala. Kaya nga sa unang pagbasa, sinabi doon, bakit? O hindi sinabi. O sinabi ni Moses. Tama ba? Reader ka eh. Palagi ko tinatanong yung reader kasi gusto kong makasigurado na nauunawaan niyo yung binasa niya. Pasensya ka na. Sinabi ni Moses, nilagyan ninyo ng hangganan ang bundok ng Sinai. Bakit kailangan lagyan ng hangganan? Para walang makapasok. Bakit kailangan walang makapasok na Israelita? Dahil ikaw ay banal. So ibig sabihin, dahil ang Israel patuloy na nagkakasala, nawala na sa kanilang kamalayan kung ano yung kasalanan at kabanalan. Kaya nilagyan ng hangganan ng Diyos. Pero kung titingnan natin, una pa lang doon, sa unang pagbasa, nagpapahayag na ang Diyos. Merong kulog, merong kidlat. Nagpakita ang Diyos sa pamamagitan ng apoy. So ipinapahayag niya yung sarili niya. Pero ang nakakakita lang, si Moses at si Aaron. Bakit hindi pwedeng umakyat yung Israelita sa taas ng bundok? Dahil wala sila sa kanilang kamalayan. Pwedeng umakyat sila, nakita nila apoy, narinig nila yung kulog, nakita nila yung kidlat, pero ang tingin nila, kulog at kidlat at apoy. Hindi nila nakita ang Diyos. Kaya nga, doon sa awit, sa tugon ng awit, sabi, para akong bingi
wala na akong pandinig. Hindi naman ibig sabihin nun, nabingi tayo. Pero ipinapakita sa atin, o itinuturo sa atin, na palaging nagpapahayag ang Diyos sa atin ng kanyang kagandahang loob at ng kanyang pag-ibig. Sinabi sa ikalawang pagbasa, dati kayong kaaway, dati kayong malayo sa Diyos, itunuring kayong kaaway, naging kaaway kayo ng Diyos. Pero dahil sa Espiritu, dahil kay Jesus, dahil sa kanyang kamatayan sa krus at muling pagkabuhay, tayo ay muling ipinagkasundo sa Diyos. Kaya manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya. So hindi sapat na si Jesus ay namatay sa krus para sa ating kaligtasan. Hindi ibig sabihin hindi sapat yung ginawa niya. Sapat, lahat ng ginawa ng Diyos, sapat para sa atin. Pero tayo, yung tugon natin, dapat may tugon tayo. Hindi sapat na malaman lang natin na si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Hindi sapat na malaman lang natin na tayo ay pinagkasundo sa Diyos. Kailangan lumalago yung pananampalataya natin. Sinabi sa gospel, sa mabuting balita, binuksan ang langit. Muli, binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na muling makapasok sa kanyang kaharian. Pero sa atin, hindi sapat na binuksan ng Diyos ang kalangitan. Kailangan bukas ang puso natin. Kasi kahit bukas ang kalangitan, kung sarado ang puso natin, hindi tayo makakapasok. Ganon din yung mga pagbasa ng mga nakaraang linggo. Wala nang laman ang libingan. Patunay na si Jesus ay muling nabuhay. Pero para malaman lang yon, hindi ito sapat. Kailangang mabuhay tayo sa muling pagkabuhay. Ibig sabihin, maranasan natin ang muling pagkabuhay. Experience resurrection. Hindi lang basta malaman. Kailangan meron tayo palaging paglago. At nawa sa yung mga bugso ng damdamin natin. Minsan akala natin, kaya natin. Minsan akala natin, baliwala o maliit na bagay. Pero kung titingnan natin yung mabuting balita nung linggo, bakit hindi nila nakita si Jesus? Hindi ko nababasahin, basahin nyo na lang. Sinabi doon, takot ang mga, alam naman natin yun yung unang linggo ng muling pagkabuhay. Takot sila dahil, natatakot sila na baka hulihin sila, takot sila dahil sa buhay nila. At nagkukwentuhan sila, nag-uusap-usap sila sa isang kwarto. Andun si Cleopas, papunta siya sa, saan nga ba siya papunta? Sa Emmaus. Pero nasalubong nila o nakasabay nila si Jesus, nagbago ang isip nila, bumalik sila sa Galilea, sa disipulo, tapos yun na yung gospel. Nag-uusap-usap sila tungkol sa nangyari. Nakita namin si Jesus na nakipaghati siya ng tinapay sa amin. Tapos anong sabi doon? Tumayo si Jesus at nagsalita. Hindi naman sinabi doon, biglang pumasok si Jesus. Ibig sabihin, simula't simula pa lang, nandun na si Jesus pero hindi nila nakikita. Bakit? Sa takot nila, sila ay napaghaharian ng kanilang damdamin. Damdamin na takot. At nawa ito yung matutunan natin na dahil yung aral kasi doon, sa gospel na yon, may kita lang natin ang isang bagay dahil gusto natin siyang makita. Kung ayaw nating makita ang isang bagay,
hindi natin siya makikita. Katulad sa pananampalataya, ang isang taong nananampalataya, kahit walang paliwanag, maniniwala. Pero sa isang taong walang pananampalataya, kahit anong paliwanag mo, hindi maniniwala. Kahit na anong ebidensya ang ibigay mo, hindi maniniwala ang isang taong walang pananampalataya. So, nawa maturuan natin ang ating kamalayan na makita ang kabutihan ng iba. Kabutihan ng Diyos sa katauhan nila. Makita rin natin yung kabaitan ng Diyos sa katauhan nila. Makita natin ang kabaitan ng Diyos sa katauhan natin. Makita natin ang kabaitan ng Diyos sa katauhan natin. Na hindi natin makita ang multo. Ano ba yung multo? Isa sa mga pagpapaliwanag o halimbawa, kung ano yung multo, ang multo, hindi na dapat bumalik pero bumabalik. Kaya nga ang tawag natin, minumulto ka. Diba? Bakit ka minumulto? Bakit ka binabalik-balikan? Ano yung bumabalik-balik sa'yo? Minumulto tayo ng konsensya natin dahil may pagkukulang tayong nagawa. Meron tayong kasalanang nagawa. At marahil yun yung sinasabi sa atin sa gospel. Hindi multo na espiritu, pero marahil merong nararamdamang guilt. Yung mga tagasunod, katulad ni Pedro, itinatwa ko si Jesus 3 beses. Kaya nung makita nila si Jesus, tingin nila multo. Minumulto sila ng konsensya nila. Alam natin kung ano yung dapat gawin. Pero dahil sa ating bugso ng damdamin, minsan nadadala tayo palagi. Yung unang pagbasa ng linggo, sinabi doon, pinatawad na ni Pilato. Hindi naman ibig sabihin, pinatawad na ni Pilato, si Jesus. Sabi niya, papakawalan ko, mamili kayo. Si Jesus o si Barabas? Pero dahil sa bugso ng damdamin ng tao, nabayaran sila, ang sinigaw nila, Barabas, ang pakawalan. Anong gagawin ko kay Jesus? Ipako sa krus. Sinabi ni San Pedro o ni San Juan nung linggo, alam ninyo kung ano yung kasalanan. Ang kasalanan ay pagbali ng kautusan. Pero bakit natin hindi sinunod? Alam natin yun eh. Alam natin ang mga kautusan. Sana alam natin. Yung 10 utos man lang. Palagi kong binibirong mga tao sa amin, magpapa-exam ako. 10 utos. Maintindihan natin. Kahit yung una man lang, ako ang inyong Diyos na nagpalaya sa inyo sa Ehipto mula sa lupain ng pagkaalipin. Ako ang inyong Diyos. Bantayan natin ang ating isip sa mga damdamin na nararamdaman natin. Dahil ang ating isip, pagdating ng panahon, nagiging bukang bibig, nagiging salita. Ang ating salita, pagdating ng panahon, nagiging gawa. Ang ating mga gawa, pagdating ng panahon, nagiging ugali. Ang ating ugali, pagdating ng panahon, nagiging pagkatao natin. At ang ating pagkatao, pagdating ng panahon, nagiging bukas o tadhana. Nagsimula dito, halimbawa yung galit, palagi kang galit,
na umabot dito. Kaya minsan, may mga taong palaging galit na nagmumura dahil yung kanilang pag-iisip nagiging salita o bukang bibig hanggang sa maging gawa. Yung gawa nagiging ugali dahil araw-araw niyang ginagawa, nakakasanayan niya, hanggang ito na yung bumuo ng pagkatao niya, hanggang ito na yung maging kung ano siya bukas. At magandang pagnilayan. Kasi kung ano tayo ngayon, yun yung ginawa natin kahapon. Kung ano tayo ngayon, ito ang prutas ng bukas ng kahapon natin. Sana hindi kayo malito. Kung ano tayo ngayon, ito po yung prutas ng kinabukasan ng kahapon natin. So, ibig sabihin, kung ano man yung ginawa natin kahapon, dahil ang kahapon, palaging may bukas, at ang bukas ng kahapon ay ngayon, ito tayo. Kaya ang magandang pagnilaya, ano ba yung hindi ko nagawa kahapon? May pagkakataon pa. Kaya sabi ni San Pedro, sige, ipinagkanulo niyo ang Diyos. Pero may pagkakataon pa kayong magbago. Kanina sinabi, magsisi sa kasalanan. Ano ba yung pagsisisi sa kasalanan? Kadalasan, dahil wala nga yung kamalayan natin sa kasalanan, pag may nagawa tayong pagkakamali, minsan okay lang eh. Minsan yung iba pa nga yung may kasalanan. Halimbawa, nabangga kita habang naglalakad ako. Minsan sasabihin pa sa, ano ba? Ba't nakaharang ka? O kaya, magsusorry nga, ay sorry, nabangga kita. Nakaharang ka kasi. Minsan ganun din tayo sa mga magulang natin, yung mga anak eh. Pag pinagsasabihan tayo, anak, bakit ganito? Ang baba ng grades mo. Alam mo ba na mahirap magpaaral? Alam mo ba na iginagapan ka namin sa pag-aaral para matustusan yung pag-aaral mo, yung mga gamit mo? Sasabihin ng anak, Nay, alam niyo ba kung gaano kahirap mag-aral? Kung gusto niyo kayo mag-aral, tingnan niyo kung papasa kayo. Minsan, ganun pa tayo. May narinig akong isang batang ganun. Sa harap ko, sabi ko, nako. Sabi ko, kung pwede ko lang tuktukan to ng sapatos ko. Bantayan natin ang ating pag-iisip at magsisi sa kasalanan. So, ang pagsisisi, una, humingi ka ng pasensya. Pasensya na. Pangalawa, aminin mo na kasalanan mo. Kasalanan ko eh. Pangatlo, ano ang pwede kong gawin? Ano ba yung pwede kong gawin para maibsan yung pagkukulang na nagawa ko sa iyo? Pang-apat, mangako na hindi ko na uulitin. At panglima, doon lang tayo pwedeng humingi ng tawad. Patawarin mo ko. Kasi kung wala yung apat, uulitin natin yung baliwala. Uulitin lang natin lahat. Kaya ito yung nangyayari sa ating buhay kahit sa Israelita. Walang pangako na hindi ko nagagawin. Walang pag-aako na kami ang may kasalanan. Ilang araw na nating binabasa yung Exodo o ilang linggo. Nung nakaraang Biyernes, sinabi doon, dinala mo ba kami rito sa ilang para patayin sa gutom? Ba kasalanan pa ng Diyos na pinalaya niya ang Israel? Sabi ng Israel, dahil nung nasa Ehipto pa kami, pag kumakain kami, katabi namin kaldero. Kakain kami hanggang gusto namin. Sabi, di bali nang maging alipin kami, basta kumakain lang kami. Walang pag-aamin sa kasalanan. Kaya, muli, ang hamon sa atin, maging manatiling tapat at matatag sa ating pananampalataya. Paano tayo magiging tapat at matatag sa pananampalataya?
patuloy tayong lumago sa ating relasyon, sa ating pagkaunawa, sa ating kamalayan tungkol sa kabanalan ng ating Diyos. Nawa palagi nating makita si Jesus sa ating kalagitnaan, na hindi tayo nagpapadala sa ating mga nararamdaman. Minsan talaga nararamdaman natin yung antok. Pinaglalabanan natin yung antok dahil ang aga ng misa natin. Kaya minsan, hindi natin nakikita si Jesus sa kalagitnaan natin. Pero nawa mapaglabanan natin at mabantayan ang ating isip. Patuloy na nagpapahayag ang Diyos sa atin. Binuksan niya na ang langit. Binigyan niya tayo ng pagkakataon upang makita siya at makapasok sa kaharian ng Diyos. Nawa, magkaroon tayo ng kamalayan, ng kabanalan at kabutihang loob ng ating Panginoon.